Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan mismo ito ng ating sender na itago na lang natin sa pangalang Rose. Taong 2002, Cebu City. 4 na buwan nang buntis si Rose ng mga panahon na to. Yung unang mga buwan niya ay normal lang naman yung nangyayari sa kanya. Sa katunayan ay mahahalata mo sa kanya na malusog ang pagbubuntis niya dahil na din ito sa pag-aalaga ng kanyang asawa. Maglilimang buwan na yung bata sa sinapupunan niya nang magbago ang lahat dahil may isang maglola ang nakasalamuha niya. Nung minsan ay nagpunta siya sa pamilihan. Akala ni Rose ay normal lang na nakikipag-usap sa kanya yung matanda. Pero habang tumatagal ay napapansin niyang nakatingin ito sa tiyan niya. Dito medyo kinabahan na siya. Kaya nung akmang hahawakan ng matanda yung tiyan niya, bigla siyang umiwas dahilan upang magalit ito sa kanya. Sumama kasi bigla yung pagkakatitig nito sa kanya. Tapos nagsalita ito ng, "Hindi pa naman ito ang huli nating pagkikita." Pagkarinig nun ni Rose ay nagmamadali itong naglakad palayo sa kinaroroonan ng maglola. Tapos ay dumiretso na agad siya sa kanilang bahay. Habang inaayos niya yung mga pinamili niya, hindi niya maiwasan ang kilabutan sa tuwing naaalala niya yung sinabi ng matanda sa kanya na hindi pa raw iyon ang huli nilang pagkikita. Kaya nung dumating ang asawa niya galing trabaho, ay ikwinento niya agad dito yung about sa matanda. Pero itong asawa niya ay tinatawanan lang siya. Ang sabi pa nga nito sa kanya, "Hayaan mo na yon. Baka naman gusto lang niyang hawakan yung tiyan mo. Alam mo na, matanda na, kaya ganun." Sumagot naman itong si Rose ng, "Hindi kaya aswang yun?" Natatawa namang sumagot yung asawa niya ng, "Ano ka ba naman? Huwag kang magpapaniwala sa mga aswang-aswang na yan." Hindi naman na sumagot itong si Rose. Bagkus ay nag-asikaso na ito ng hapunan at para makatulog na din ng maaga dahil sa may pasok pa nga itong asawa niya kinabukasan. Habang natutulog sila, naalimpungatan itong si Rose sa di malamang dahilan. Kaya tumayo siya para sana kumuha ng tubig. Nang biglang may narinig siyang kumatok sa pintuan nila. Napakunot ang noo niya habang nakatingin sa pintuan kasi iniisip niya kung sino ito. Tapos ay bumalik siya sa kwarto upang siguraduhin kung nandun ba yung asawa niya. Nang makumpirma na tulog yung asawa niya, sinilip niya agad yung oras. 1:00 pa lang ng madaling araw, kaya kinabahan na itong si Rose. Pero nanatili muna siya sa tabi ng asawa. Pinapakiramdaman kung may kakatok pa ba uli. Lumipas pa ang ilang minuto. Nagulat siya kasi biglang may kumatok uli sa pintuan nila.
dito niya naginising yung asawa niya. Hal, may kumakatok sa pintuan natin kanina pa. Inaantok man ay bumangon itong asawa ni Rose at kumuha ng pamalo para kung sakaling magnanakaw o kung anumang masamang loob yun ay may panlaban sila. Dahan-dahan na naglakad itong asawa ni Rose palapit sa pintuan ng bahay nila. Tapos marahan itong sumandal sa pader sa gilid ng pinto. Yun bang parang pulis na may papasuking bahay? Subalit makalipas pa ang ilang minuto, wala namang kumatok sa pintuan nila. Kaya ang sabi ng asawa ni Rose, "Wala naman baka guni-guni mo lang yun." Kahit na pinagpilitan ni Rose na meron talaga, wala na siyang magawa dahil bumalik na sa pagkakahiga itong asawa niya. Hanggang sa may narinig silang tunog ng tapos maririnig mo sa bubong nila yung parang may ikinukudkud dito. Masakit daw yun sa tenga kaya napabangon itong asawa niya. Nakikiramdam sa kung anong nangyayari sa labas. Maya-maya pa, nakarinig din sila ng malalakas na pagaspas ng pakpak. Naramdam mong nanggagaling ito sa isang napakalaking ibon. Dito na nabuo yung paniniwala nilang inaaswang si Rose. Kaya ang ginawa ng asawa niya, kumuha ito ng itak tapos pinahiran nito ng kanin yung talim ng itak dahil sa isa raw yung mabisang paraan para tumalab yung itak na gagamitin sa mga aswang. Dito sa pagpahid ng kanin sa itak, hindi ako sigurado kung effective ba talaga. Kasi ang alam ko, pag itinarak mo sa lupa yung itak, yun, effective. Dahil marami na akong napagtanungan nito. Maging si Idol Pinuno, nasabing effective yung itak na itinarak mo sa lupa. O siya, balik na tayo sa istorya. Nang makakuha ng itak yung asawa niya, lakas loob itong lumabas ng bahay at nagsisisigaw. Dito ay nakita pa daw ng asawa ni Rose yung isang malaking ibon na lumipad palayo. Kinabukasan ay takot na takot itong si Rose maiwan mag-isa sa tahanan nila dahil sa nangyari nung gabi. Kaya hiniling niya sa asawa niya na kung pupwede, umabsent muna ito sa pinapasukan. Kaso hindi naman ito napagbigyan ng asawa niya kasi marami pa itong dapat trabahuhin. At ang sabi pa nito ay gagabihin pa siya ng pag-uwi. Lumipas ang maghapon na hindi mapakali itong si Rose dahil pakiramdam niya ay merong nakamasid sa bawat galaw niya. Kaya ni tumambay sa labas ay di niya ginawa kahit pa boring na siya. At sumapit na nga ang 10:00 ng gabi pero wala pa din yung mister niya. Kaya kahit kinakabahan ay nasa sala lang si Rose habang inaantay yung pagdating ng mister niya. Lumipas pa ang ilang oras ng paghihintay. Biglang may kumatok sa pintuan. Kaya nagmamadaling lumapit dito si Rose
dahil sa pag-aakalang mister niya na yung nasa labas. Subalit, hindi pala. Dahil pagbukas niya ng pinto, kitang-kita niya yung matanda na nakatayo sa harap niya. Buhaghag ang buhok nito na kulay puti. Tapos, yung mga mata nito ay pulang-pula at nanlilisik talaga. Nakangiti ito sa kanya habang naglalaway. Kaya, mabilis naman na isinara ni Rose yung pintuan nila. Subalit, naikalang ng matanda yung kaliwang braso nito. Kaya, hindi na isara ng husto ni Rose yung pintuan. Kahit pa buong puwersa niya na itong tinutulak, ay di hamak na mas malakas yung matanda sa kanya. Hanggang sa maipasok na din ng matanda yung kalahati ng katawan niya. Dito ay nagsisisigaw pa din itong si Rose habang dinidiinan nito yung pintuan pasara. Wala na siyang pake kung anong mangyayari, basta maisara niya lang yung pinto. Ang kaso, hindi sapat yung lakas niya para maisara ng husto yung pintuan. Isa pa, kalahati na ng katawan ng matanda yung nakapasok eh. Kaya, nung naubusan na ng lakas itong si Rose, ay madali na siyang naibuwal ng matanda. Saktong hinahaplos-haplos ng matanda yung tiyan niya nang biglang may sumigaw sa labas ng bahay nila. Nataranta dito yung matanda nang makita yung mga kapitbahay ni Rose na tumatakbong papalapit sa kanila. Kaya mabilis itong tumakbo palabas ng bahay nila Rose. At ayon pa daw sa mga kapitbahay ni Rose, ay hindi normal yung bilis ng takbo nito at naglaho na lang sa paningin nila ng parang bula. Hindi din naman nagtagal ay dumating itong asawa ni Rose. Lasing pa nga nang dumating eh. Kaya ganun na lang yung galit ni Rose dito. Humantong pa nga sa sinisi ito ni Rose kasi nalaglag yung bata sa sinapupunan niya. Dahil matapos lang ang 1 linggo ay bigla na lang daw siyang dinugo sa di malamang dahilan. Sa awa ng Diyos ay hindi na rin bumalik yung matanda at hindi naman sila naghiwalay at sa kasalukuyan ay may 3 na silang anak. Pero hindi na maaalis yung posibilidad na nalaglag yung una nilang anak nang dahil sa haplos ng aswang. So, ayun nga mga master no. Buti na lang at dumating yung mga kapitbahay nila no. Kasi kung hindi, sigurado ako hindi lang bata yung nawala, baka pati siya. Dun naman sa asawa niya, sana umuwi na lang siya ng maaga. Di na sana siya nag-inom kasi alam naman niya yung sitwasyon, di ba? Naranasan naman nila yon. Kayo, ano ang opinion nyo sa kwento na to? Pag-usapan natin yan sa baba. Pero bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko munang i-shoutout sila. Jerry Hernandez, Jans Brusula, Tita Sareno, Charmaine Saneo, Rolin Tedranes, Eriza Miguel, Roslyn Arante, Pretty Mamshi, at kay Ma'am Fatima Nepomuceno Abad. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kasi ngayon lang ako nakapag-upload sa kadahilanang wala po kasi kaming internet. Kaya shoutout na rin sa Converge.
So ayun nga, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pakihit na din yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So paano? Hanggang sa muli!